eto yung sunod, mga kababayan. Ito po mga kababayan, gusto ko lang pong i-clarify na kung may mga DDS man na nanood sa akin ngayon dyan, isa lang ang react nila dito. Alam na daw ni PBBM ang kalukuhan ni Romualdez at ni Saldico, bakit daw hindi kinakasuhan, bakit hindi kinukulong. Ang tanong, bakit hindi kinukulong? So ito po mga kababayan, mismo si Toby Chanco, no? Si Congressman Toby Chanco ng tawag dito, saan ba to si Toby Chanco? Ano ba to, Caloocan? Nagsabi na pinagalitan daw ni PBBM noon si Romualdez at si Saldico. So, maraming DDS nag-comment dito. Bakit daw? Alam na pala ni PBBM itong kabulastugan ni Saldico nabotas. Ayan, sa nabotas si Toby Chanco. Alam na daw ni PBBM ang kabulastugan at katiwalian ni Romualdez at ni Saldico, bakit daw hindi pinakulong? So ito po mga kababayan, pakinggan nyo po muna bago tayo mag-react. Pag-upong, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ma'am Leticia, salamat Ilan bang po. Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement. Nung pag-upong, nung November 24. Tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera kinukuha niya. Pero yun yung opening statement niya. Yan yung unang-una sinabi niya na hindi ko dinidisclose kasi sabi ko napaka sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, ulitin ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? So yun. So kaya makita mo puro sabi, di ba? Sabi ni Pangulo. And ang daming instances na kahit dito sa Congress, palagi niya, kaya minsan nagtatalo kami. Hindi ko sinasabi niya, pag nag-uutos siya, hindi ko naman ito gagawin kung walang utos sa taas eh. Ako naman, ang sinasagot ko nun, kaya hindi kami nagkakasundo sometimes in the past, di ba? Very vocal kasi ako dyan eh. So hindi pa rin credible yung mga sinasabi? Di ba puro sabi. Kaya nga hanggang kay, ang kausap niya si Martin eh, di ba? So kaya nga, Mr. President, hanggang kay Martin, wala nang duda eh, na talagang sila ni Saldi. Okay, next. Okay, at least tugma na nag-uusap sila ni Alcantara, di ba? Hindi na made-deny. Ang titingnan na lang doon, sino ba nag-offer? Ang sabi ni Saldi, si Alcantara daw nag-offer. Ang sabi naman ni Alcantara, si Saldi pumunta sa kanya. Pero assuming Alcantara offered 20% o 25% for a project. So, yon mga kababayan, narinig ninyo. Ito, gusto ko lang sigundahan. Hindi ako supporter ni Toby Chanco. Hindi rin ako taga-nabotas. Hindi ako butante niya. Pangalawa, hindi ko po siya ever since nakausap. Pero nakikita ko siya sa mga media lumalabas. Pero mga kababayan, sugundahan ko lang. Sa mga sinabi po ni Toby Chanco, totoo po yun. Galit na po talaga si PBBM noon pa. Kasi ganito yan mga kababayan. Ganito yan eh. Alam ni PBBM yan. Ngayon, si PBBM nangangalap ng ebidensya. Hindi kasi, actually mga kababayan, ganito yan. I will tell you frankly. Si Martin at si PBBM magpinsan yan. Kasiraan ni Martin, dawit si PBBM. Kaya hindi siya basta-basta na sinabi at pinaalam sa publiko na sangkot ang pinsan ko, mawawala ang tiwala ng tao sa kanya. Mahirap kasi mga kababayan sa katayuan ni PBBM na nakita mo na may katiwalian ginawa ang pinsan mo, tapos ibubulgar mo ngayon, masisira ka. Kahit sabihin mong malinis ka, wala kang ginawa na katiwalian o pagnanakaw, pinsan mo yan eh. Kilala ng buong Pilipinas, kilala ng sambayanang Pilipino kung kanino at ano si Martin kay PBBM. So isang mali ni Martin kay PBBM ang bagsak kasi siyang presidente. So ngayon mga kababayan, kung napapansin ninyo, kada na lang merong event sa Malacanang, di ba? Si Martin nakaupo sa unahan.
House Speaker, Senate President, tapos yung mga matataas hanggang dun sa likod, hanggang pababa na mga ranggo, mga ranking. Di ba minsan kapag nagsalita si PBBM, si Martin nakasimangot? Di ba? Di ba si Martin laging nakasimangot while nagsasalita si PBBM? Kasi alam na. Ayaw lang kasi ni PBBM yung ura-urada na sabihin mong ganito, kailangan may ebidensya. Ngayon mga kababayan, dito sa sinabi ni Toby Chanko, mga kababayan, ay ito po. Ito po mga kababayan na. Alam mo naman mali yun, bakit mo naman gagawin? Oh. Dito mga kababayan, sa comment dito sa Bilyonaryo News Channel, habang nagsalita si Toby Chanko, ganito, alam na pala ni PBBM bakit di pinahuli. We are not stupid, sabi nung DDS. Comment ko naman dito, paano nga naman ipahuli kung wala pang kaso? 'Di ba? Paano nga naman ipahuli ni PBBM si Romualdez kung wala pang kaso? Kailangan kasuhan muna, kaya nga sabi ni PBBM, ano bang sabi ni Yussi Claire Castro? Mga kababayan, ang sabi ni PBBM, walang kaibigan, kamag-anak o malapit sa kanya. Once na may mali ka, harapin mo, panagutan mo. Mali mo yan. Ano bang sabi ni Yussi Claire Castro? Ito po mga kababayan. Pakinggan ninyo. Ako medyo maangat. November 30. Oh. Ninenervyos ba kayo? Hindi. Hindi. Yung malaking rally daw na magaganap sa November 30. Lalo na daw kung wala pa rin mapapakulong by November 30. Okay, ganito lang ito lang pakiusap ko. Okay, Ayan. sabi ko nga, since ako'y trial lawyer, alam ko naman kasi kung paano umandar ang kaso. Oh, Okay? ayan. So, doon sa magra-rally sa November 30, kung ang issue lang po nila ay dahil matagal magpakulong, hindi po kasi ganon kabilis, ito from my own point of view as a lawyer, hindi ganon kabilis gumawa ng kaso. Gagawa ka ng kaso, may susulat ka, pero hindi kompleto yung ebidensya. Ano magiging Makakalaya. resulta nito? Baka pag na-dismiss, lalo kayo mag-rally, sabihin nyo, nilakad yung kaso. Tama. Hindi ba mas maganda na kumpletohin lahat ng ebidensya? At Tama. kompleto na, nagkaroon na ng case build-up, at siguradong masasampa sa korte? Tama. Hindi ba mas maganda nating hintayin yon? Oh. At doon sa mga magra-rally sa November 30, nadinig na po tayo ng Pangulo. Lahat po tayo dito, ayaw po natin ng korupsyon. Nadinig na po tayo. Hindi pa kaya mas maganda na lahat na lang tayo magtulong-tulungan para iangat na ngayon yung ekonomiya habang Tama. busy na po ang ICI sa pag-iimbestiga. At So yun po yun mga kababayan. Sa mga DDS na nagsabing matagal na palang alam ni PBBM na corrupt si Martin. Matagal na palang pinagalitan ni PBBM si Saldico at si Martin dahil sa ginawa nilang anomalya dyan sa kickback at sa insertion. Sabi mismo ni Toby Chanko. Ngayon, mahirap daw kasi mga kababayan kung puro sabi ni ganito, sabi ni ganito, sabi ni ganito. So ngayon mga kababayan, sinagot na ni Yussi Claire yan. Kung ipadampot nyo diretso yan nang hindi solido ang ebidensya na ikinaso laban sa kanya, tapos na-dismiss, nakakalaya. Kasi tiknot si Martin, abogado yan. 'Di ba? So abogado si Martin. Alam niya paano niya lusutan ang kanyang sarili. Abogado siya eh. So ngayon mga kababayan, at take note si Martin, powerful yan. Powerful si Martin. Biruin ninyo House Speaker yan. Bilyonaryo yan. No? So, anong silbi ng pera mo kung hindi mo gagamitin? Di ba? So ngayon mga kababayan, much better talaga yung hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, gawin mong 1,000 ebidensya para wala ng takas. Kasi tignan ninyo, si Janet Napoles about FIDAP, no? Or pork barrel scam. Nakalaya si Jinggoy, nakalaya si Ramon Bong Revilla. Tapos, nakalaya si Enrile. Tapos si Napoles ngayon, acquitted na. Or dismissed na. So, gaano katatag at gaano kalakas yung ebidensya kung bakit ang mga nakulong ay nakakalaya. Mahirap kasi mga kababayan. Ang tanging makakapagpalaya lang sa mga yan ay pardon or amnesty na ibigay lang sa mga susunod na magiging presidente. 'Di ba? Oo, kasi mahirap mga kababayan. Porket na pinagalitan na ni PBBM,
Kasi sa totoo lang, noon ko pa sinabi sa inyo yan. Ha? Mga April, May, mga June pa lang sinabi ko na sa inyo. Si Pinsan nagtatampo na. Si Junior nagtatampo na kay Pinsan. Ang dami ngang nagalit sa akin noon kasi napamahal kayo. Magaling mamuno si Pinsan. Okay naman ang takbo ng Congress. Mga kababayan, mahirap kasi yung, di ba katulad sa atin. Kita nyo naman, maputi tayo. Kasi may filter yung camera. Pero pag tanggalin ko yung filter dito at makita nyo yung totoo kong muka, ba may mga tigyawat? Pero pag may filter yan, di ba? Kuminis, pumuti. Ganun yan. Kaya yung mga nagalit sa akin, bakit? Maganda naman ang gawa ni Pinsan Wala namang ang Congress Kasi ang gawa, natatakpan yan Parang filter lang yan sa camera. Di ba? Kita nyo, ulitin ko. Pag walang filter, may tigyawat. Pag may filter, walang tigyawat. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Para masolusyonan yan. Much better yung personal, hindi yung sa camera. Kaya, yung sabi ni Toby Chanko na pinagalitan, matagal nang alam ni PBBM. Nagalit na nga si PBBM dyan Mahirap kasi mga kababayan, kahit sabihin mong presidente ka, mapareho kay Digong. Alangan naman mga kababayan, ipakulong mo diretso si Saldico at si Romualdez nang wala kang evidence. Ano kasi Digong, walang due process? Ano yon? Itutumba mo diretso yung adik kasi nakita mong payat, lubog ang mukha, luwa ang mata, maraming tato, tapos butot balat, adik na agad, tumba na. Hindi ganun Kaya tignan nyo ang rason ni Digong. Pag adik ka, pag nakita kita, papatayin kita, tumba ka. Anong nangyari sa kanya ngayon? Nakulong siya. Kasi napakarami niyang ginawa na wala daw due process. Di ba? Yun ang sabi. Wala daw due process. Diyos ko po, mga kababayan. Kung ganyan ang gagawin ni PBBM, nung nalaman niyang nagnakaw si Martin, nagnakaw si Saldico, ipakulong niya diretso. Pagkabukas na kalaya, di mas lalong parang tanga, sinira lang niya yung pangalan ng pamilya nila. Hindi naman si PBBM at si Amy pareho utak Si Amy kasi kuda ng kuda. Okay sana kung kumuda siya, may bidyong iplini doon para diretso na. Wala Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ang social media, ang rally, hindi korte. Kung meron kang hawak na ebidensya laban kay Marcos, laban kay Romualdez, laban kay Saldico, sa korte mo dalhin, wag sa social media. Yung ginawa ni Saldico na may binubulgar-bulgar, ngayon tignan ninyo, dinadawit si Sandro na isa daw na may insertion, 50 billion daw. Hindi kasi korte yan ginawa ni Saldico. At hindi nyo ba napansin? Yung unang Saldico, part 1, 2, 3, ang payat, ang tamos ng ilong, bilog ang mukha. Tapos ngayon yung part 4, yung Saldico, tumaba ulit. Ano yun? Hindi ba kayo nagtaka? Yung part 1 to 3 na video, yung Saldico payat, ang haba ng liig. Tapos ngayon, yung part 4 na Saldico, tumaba na. Tapos, ano yun? Tapos yung ngipin hindi nahati. Ano yun? Diba? Mahirap kasi mga kababayan. Diyos ko, isang linggo lang na naba agad. Ano yun? Namanas? Namanas na? Mamamatay na? Kaya sa totoo lang mga kababayan, mahirap. Make sure na kumpleto. Yan nga ang sabi ni Jose Claire Castro. At siguradong masasampas ako. Baka pag na-dismiss, lalo kayo mag-rally, sabihin nyo, nilakad yung kaso. Hindi ba mas maganda na kumpletohin lahat ng ebidensya? At kumpleto na, nagkaroon na ng case build-up, at siguradong masasampas sa korte? Hindi ba mas maganda nating hintayin yon? At doon sa mga magrarally sa November 13, nadinig na po tayo ng Pangulo. Lahat po tayo dito, ayaw po natin ng korupsyon. Nadinig na po tayo. Hindi pa kaya mas maganda na lahat na lang tayo magtulong-tulungan para iangat na ngayon yung ekonomiya habang busy na po ang ICI sa pag-iimbestiga at sa pagkanilang pagrekomenda kung sino ang dapat kasuhan. So parang iwanan na natin muna yung trabaho, lahat-lahat ng ito sa ICI. November 30, ininervyo. Diba? Yun yung sabi ni Jose Claire Castro, mga kababayan. Kailangan idaan sa tamang proseso or due process. Kasi bakit? Kapag gumawa, hindi porket presidente ka, tas gagawa ka ng hakbang na walang due process, matutulad ka kay Digong.
Mga kababayan, speaking of due process, mga kababayan, may ads lang po tayo, huwag po kayo mag-skip.